Ang mga palengke sa lungsod ng Pasig bantay sarado ng mga CCTV camera. Walang pinipiling edad ang kanilang minamanmanan dahil ang tinuturing nilang kalaban, mga batang akala may walang kabuang-muang. Sa video na ito, basta ng batang lalaki na nakasuot ng puting sardo at boxer. Nakabuntot ito sa lalaki na naka-backpack. Naghihintay ng tamang tempo para mandukot. Pero nabigo siya sa unang pagtangka. Pero si Totoy tila hindi susuko. Maya-maya lang kasi sumusunod na naman siya sa mga may bit-bit na bag. Sinisipat pa ang laman ng bag, pero sablay rin ang paslit. Usually nangyayari yan mga madaling araw. Pag ang mga nag-monitor natin dito, nakaupo, napansin na may kakaibang kilos, tao o bata dun sa lansangan, especially dun sa paligid ng palengke, sinusundan agad nila ng camera. At na makakita ng isa pang bibiktimahin, hindi na ito nilubayan ng bata. Matapos mandukot ang pitaka, naglakad ito ng parang walang nangyari. Inilabas ang pitaka at saka pa hindi namang iniabot sa isang lalaki na kanyang kasabwat. Matapos gawin ang krimen, nagubad dito ng sando at sumayaw sa kalye na parang walang nangyari. Hindi naman lagi nakakalusot ang mga ganitong modus sa kung saan ginagamit ang mga bata. Masdan ang bidyong ito kung saan nahuli ang bata ng kanyang bibiktimahin at agad siyang kumaripas ang takbo. Sa parehas na lugar, may isa pang mandurukot at gumagala. Paslit din ito. Sa video, mabilis siyang nabuksan ang bag ng lalaki sinusundan. Pagkatapos ay kampante lang ito naglakad patawid sa kabilang kalsada. Sa video naman ito, walang kamali-mali ang biktima na may nakasunod sa kanya. Pero ang bata hindi nakatsyempo sa lalaki kaya naghanap na ibang target. Eksakto namang alisto ang sumunod na target ng bata. Hindi siya tinantanan hanggang sa mabawi niya ang pitaka. Sa bahagi ito ng video, lantaran ng pandurukot ng bata kahit pwede siyang sitahin ng mga nakakakita. Pero kahit anong pagsunod ang gawin, hindi pa rin siya nagtagumpay sa kanyang masamang balak. Pag nakita nilang nag-a-attempt, kitang positive na nag-a-attempt na mag-pickpocket o magnakaw, ini-inform na agad ng ating operator ang ating mga kawani sa field, katulad ng pulis o kaya yung mga biseo ng Pasig para ma-apprehend yung mga ganitong pangyayari. Ayon kay Police Superintendent Robert Domingo na NCRPO, tsampahan lang ang estratehiyang ginagamit ng mga batang nasa sangkot sa pandurukot. Hindi na nagaanong naaaral kung anong klase ng pagsasalisi ang kanilang gagawin sa mga biktima. Tandaan na ang mga batang ito ay pakalat-kalat sa kalsada, patingin-tingin sa paligid at sa mga dumaraan. Nagtatrabaho tong mga batang to, no? Na in group sila. Mababa sa 5, minsan 4. Bihira sa kanila talaga magtrabaho. Lagi silang may kasama. Simple lang naman ang gagawin para maiwasang maging biktima ng mga batang nasa sangkot sa ganitong gawain. Kapag matao ang lugar, sikaping bantayan ang inyong wallet, relo o anumang mga personal na pag-aari. Kapag naman nagdududa kang may bumubuntot sa'yo, aba, huminto ka bigla. Kung hindi siya umuna, huminto rin siya, abaya, maghanap ka na ng, kung meron kang pulis na makikita, kung meron kang makikitang mga gwardiya, tumabi ka na doon. Bigyan mo na ng alertuhin mo na yun na, mama, kanina pa to sunod na sunod sa akin. No? Huwag ding ilagay ang lahat ng pera sa bag. Kung sakaling mahuli mo ang mga batang mandurukot, huwag sila sasaktan dahil protektado sila ng batas. Maaari kang makasuhan ng child abuse. Kahit ba sabihin na nakakagawa yan ng mga hindi ka nais-nais, no? Still, ano pa rin sila, minor pa rin silang ituturing, no? Na maaari pa silang ma-rehabilitate. Iwasan nyo silang saktan, iwasan nyo silang sabihan ng mga masasakit. Basta ang gawin nyo na lang, kung mahuhuli nyo sila, isurrender nyo sa pulis. Kung di kaya, kung may malapit na barangay, isurrender nyo.